Nagtaka naman si Billy kung bakit 3 food pack ang dinala ni Oliver sa paaralan. Sinabi naman ni Oliver na ibibigay niya ito kay Mang Eric, ang bagong supervisor ng kanilang kantin, dahil pinagtanggol siya nito mula kay B-Boy. Kaya ihahatid na nga ni Billy ang kanyang kapatid sa paaralan para makilala niya si Mang Eric. Sa pagdating nila Billy at Oliver sa paaralan, dumiretso agad sila sa kantin. Nung nakita ni Enrico si Billy, agad naman siya nagpaalam kay Lucy para hindi siya makita ni Billy. At nagtago kagad siya nito. Hinanap kagad ni Oliver kay Lucy kung nasaan si Mang Eric. Sinabi naman ni Lucy, nasa likod, may inasikaso lang. Nagtanong nito si Lucy kina Oliver at Billy kung may kailangan ba sila kay Eric. Ang sagot ni Billy, wala naman. May gusto lang sanang ibigay ang kanyang kapatid kay Mang Eric. Sinabihan ni Oliver ang kanyang ate na siya na lamang ang magbigay ng food pack kay Mang Eric mamaya. At pumayag naman ito si Billy. Napansin naman ni Billy na may bagong menu na ang kantin at may options na para sa diabetic customers. Namangha nito si Billy at nagtanong siya nito kung sino ang nakaisip. Ang sagot ni Lucy na si Eric. Mga ilang sandali bigla naman tumawag si Charm sa kanya para ipaalam na nagsisinungaling sa kanila si Abby. Non-existent yung tech company na sinasabi ni Abby nagbibigay sa kanya ng IT certificate. Kaya agad na nga nagpaalam si Billy sa kanyang kapatid dahil may aasakasuhin lang siya sa kanyang opisina. At sa pag-alis ni Billy, dito na nga nagpakita si Enrico kay Oliver. Gayunpaman, sa pagharap muli nila Jordan at Kaloy, inamin na ni Kaloy ang kanyang kasalanan para hindi siya mapag-initan ng gusto ni Jordan upang hindi na rin nila matuklasan na may kaugnayan sila sa isa ni Abby. Sinabi pa ni Kaloy na ang dating accountant ni Billy noon ang nagutos sa kanya. Pero hindi nito naniniwala si Jordan sa mga sinasabi ni Kaloy. Habang si Billy kinausap na nga niya si Abby kung bakit ito nagsisinungaling sa kanila. Isang peke ang kanyang IT certification. Hindi totoong company yung Peller IT certifications. Humingi naman ng sorry si Abby kay Billy na nagsisinungaling siya nito at nagawa niyang mag-ebento kasi nga wala siyang formal training. Nilagay na lang niya doon na kumuha siya ng certification online. Pero totoo naman, nag-self-study siya kasi nga meron siyang computer shop. Gustong-gusto lang niya talagang maging party ng love list. Baka pwede rin niya i-consider. Sinabihan ni Billy si Abby na chinik rin niya yung ibang info niya. Tinawagan niyang huling kumpanyang pinagtrabahuan niya at sinabi nila na involved siya sa isang aksidente. Nanginginig naman ang buong katawan ni Abby at pauutal niyang sabi na nasunugan kasi sila ng bahay. Sinabihan ni Billy si Abby na ang sabi nila namatay siya sa sunog na yon. Ang panginginig na sabi ni Abby na hindi siya yon. Nagkamali sila ng akala. Ang akala nila siya yon, pero hindi siya yung namatay, kundi ang kanyang kapatid. At napaiyak na lamang ng bigla si Abby. Ang sabi pa niya na hindi siya yung namatay, kundi ang kanyang kapatid. Mali rin niya kasi hindi na siya nakabalik sa kumpanya para magpaliwanag. Kasi nga, paano naman niya gagawin yon? Namatay ang kanyang kapatid. Tapos siya na yung nag-aalaga sa kanyang ina. Hindi na siya nagpaliwanag kasi sobrang gulo na kanyang isip noon. Naaawa naman si Billy sa kalagayan ni Abby at kahit gaano niya ito kagustong tulungan, pero hindi niya ito pwedeng tanggapin dahil nagsisinungaling ito sa kanila. Nakiusap ng gusto si Abby kay Billy na tanggapin siya nito dahil gustong-gusto niya maging party ng love list. Pero hindi na nakikinig si Billy sa mga sasabi ni Abby. Buo na kanyang pasya. Hindi na niya ito papasukin ng trabaho si Abby sa kanyang kumpanya. Pero kung mapatunayan niya ang kanyang sarili na karapat-dapat siya dito sa love list at mapagkatiwalaan siya, hindi siya magdadalawang isip na tanggapin siya nito. Nagalit naman si Abby na hindi siya tinanggap ni Billy at bilang paghihiganti, kinuha niya ang hard drive na naglalaman ng dokumento tungkol sa love feast, ang bagong ilalunch ni Billy para sa love list. Ano ang binabalak ni Abby? Yan ang ating abangan sa Someone Someday.